traffic sa San Joaquin ah. May nililibing pala, kaya pala traffic. So ayun, what's up sa inyong lahat guys. So for today's video, gusto ko lang sanang i-test itong nabili nating camera and external microphone para sa ating mga videos. So kung ikaw ay nagbabalak o gustong mag-start ng motovlogging, super marirecommend ko tong dalawang to. So ang gamit ko ay sa camera is ang GoPro Hero 4 touchscreen, and then sa microphone naman is yung Boya LM20. So ang microphone natin is may adapter na tsaka may mic na. So actually di ko pa alam kung anong tunog nito ngayon. So first time ko palang gagamitin. Hopefully okay naman. So wala akong i-add na kahit anumang effects or enhancer sa audio para makita nyo. So bago lahat, shoutout nga pala kay Sir yung nagbenta sa akin ng camera. Napakabait niya and talagang entertain niya yung mga queries ko para, alam niyo naman, pag bumibili kayo ayaw natin ma-scam. So ang dami kong request sa kanya and ginawa talaga niya. So kudos kay Sir. Hindi ko nababanggitin yung pangalan, baka ayaw niya akong comment. Pero kung nanonood ka Sir, thank you so much po. So ayun, pag-uusapan natin kung bakit ito yung recommend kong setup para sa mga beginner pa lamang na tulad ko, na ayaw gumastos ng malaki at gusto pa rin ng quality. So ako share ko lang, hindi naman sa ayaw kong gumastos ng malaki. Since nag-i-start pa lang ako, so gusto ko sana is yung makatarungan muna yung bibilin ko. Oo, maganda kung may budget ka, so kaya mo nang bumili ng mga GoPro 11, 12, ganon. Why not? Go ahead. Mas maganda yon. Pero kung katulad kita na medyo nakamonitor yung mga budget, yung may mga bills na kailangan bayaran. So ito, ang GoPro Hero 4A nag-range sa 4,000 to around 6,000 ata. Second hand Kasi di ko alam kung may nagbebenta pa ng brand new nito, kasi alam ko 2009 pa yata na launch to. So kung may makikita kayong seller, make sure lang na legit and makatarungan yung price, kasi baka mabulag tayo sa sobrang mura ng price. And advice ko rin kung bibili kayo ng second hand is mag-request kayo ng video with the product, kahit maiksi lang, and then pa-mention nyo kay seller yung pangalan nyo para siguradong legit talaga yung kausap nyo. So ayun, depende na lang sa seller kung magkano yung magkasunduan nyo. Kasi nabili ko yung sa akin 4,800 and then plus 400 accessories para sa helmet tsaka sa motor. So hindi ko pa nakakabit yung iba. Pero para sa akin good deal na siya, kasi wala siyang issue when it comes sa performance. Sa appearance lang may mga konting crack na, which is normal lang naman kasi sobrang tagal na ng camera. Pero gusto naman, nakikita nyo okay na okay yung quality, and nakagusto ko talaga is yung super wide view nya. Ayun, kung gusto nyo naman bumili sa Shopee, alam ko meron naman mga YouTuber dyan na nag-review nung binili nila sa Shopee. So just to let you know, second hand din po yun. And I believe manggagaling pa sa China. So overseas siya, medyo matagal. Pero ako kasi gusto ko sigurado, kaya nagkikipag-meet up ako sa tao. Sa external mic, ang LM20 ng Boya, maraming nagsasuggest nito sa YouTube. So kasama na yung adapter, yung mini USB to 3.5mm jack ng headphones, which is ang TRS. O kung titignan nyo sa saksakan ng earphone, yung dalawang guhit na black, so yun ang pang audio. Ang Boya external mic plus adapter sa Shopee, add ko na lang sa description yung link kung gusto nyo makita. So finally hindi na ako nahihirapan na mag-record sa audio ng cellphone. Kasi Diyos ko, may isang wire ako na mula helmet hanggang bulsa ng jacket ko. So medyo medyo hassle din. So good thing na ginawa ko to. So kayo na magtingin guys, i-judge nyo kung okay ba sa inyo yung quality ng dalawang ito, ang Hero 4 at ang Boya LM20 external mic with mic adapter. So papunta ako ng Saint Trap, kukunin ko lang yung result ng test ni Mama. So kinuha ko na rin tong opportunity para pakita sa inyo at i-record may konting review na rin sa product na to. So balikan ko kayo mamaya. Ang bigat. So thank you. So ayun, pauwi na. So ayun guys, gusto ko rin idagdag pala Siyempre kapag bumili tayo ng second hand na camera, asahan nyo na yung mga battery nya is luma na rin. And madalas di na ganun katagal yung recording hours nila. So I suggest, actually may dalawang option doon Di ko alam kung may iba pang option, pero may dalawang option akong
alam if ganun yung situation. So unang-una, bili tayo ng bagong baterya. Siyempre, base sa mga napapanood ko, madalas na binibili nilang brand is yung Smart T yata. So pwede tayong tumingin sa online like Shopee or Lazada. I believe 3 piraso na yon. And then may kasama na ring charger. And kung di ako nagkakamali, nag-range siya around 1,200. O-post ko na lang pag nakita ko. And then yung second option is yung tinatawag nilang battery eliminator. So from the root word itself, eliminator. So tatanggalin nila yung battery and then papalitan nila ng mas matagal na lifespan, which is power bank. So merong tinatawag na combo cable or combo adapter for Hero 4, which is from mini USB to 3.5mm jack, and then yung kabila niya is di ko alam kung micro USB or type C. So yun, ang mangyayari, since nakasaksak yung mic sa mini USB ng camera, syempre hindi ka pwede mag-charge, kaya gumawa sila ng combo na cable para pwede ka mag-charge at the same time nakasaksak yung mic mo. Tapos bumibili sila ng mga maliliit or di ganun kalakihang power bank, and then dinidikit nila sa helmet nila. Actually ganun din yung balak ko in the future para hindi ko na problemahin yung baterya. And then sa mic pala guys, no, hindi naman porque sinabi ko yung Boya LM20 yung bilhin nyo, yun ang bibili nyo. Siyempre meron pa rin mas mura, and I believe close din naman yung resulta. So pwede kayong bumili ng mga generic na adapter. Search nyo lang is GoPro mic adapter. So hahanapin nyo lang yung mini USB to 3.5mm aux. And then malay nyo meron kayo nakatabing microphone dyan, yung TRS, yung dalawang guhit. Yun ang dapat na gamitin para mas buo yung quality ng audio. Di naman porque nirecommend ko. Eh yun na rin bibili nyo. Siyempre, depende pa rin sa budget nyo. Gusto ko lang sanang i-share ko yung mga option na tinignan ko. Pero siyempre, nasa sa inyo pa rin kung ano yung gusto nyo. Importante, masaya kayo dun sa decision nyo. Reroute na naman, traffic. Yan yung mga sinasabi ko, mga pang ano lang, mga tight budget option. Alam ko may mas mura pa dyan and merong mas maganda. Siyempre, mas maganda is tataas yung price. So kung mayaman kayo, bilhin nyo na yung mga magaganda like Purple Panda, ganon. Mas magandang camera na rin. Pero gaya ng sabi ko, i-share yung mga option na pinagpilian ko kasi for now, since nag-start pa lang ako and then hindi pa naman ganun kalaki yung channel ko, ayoko munang gumastos ng malaki sana sa motovlogging. Pero balak ko syempre, nagkataon lang na may mga priorities din tayo. Actually, marami pa naman mas mura na camera dyan na maganda na rin quality. Like yung mga SJ Cam, yung Supremo, ganun, at iba pa. Pero ang habol ko lang talaga sa GoPro is yung super wide point of view niya. Kasi hindi mo ito makikita sa ibang cameras. Pero kung dedicated ka talaga na motovlogger at dagdagan mo pa ng kasipagan, kahit ano pang camera mo o kahit ano pang mic, pwede kang mag-start ng motovlog channel mo. Di naman porque mumurahin lang gamit mo is di ka na pwede mag-content. So nasa nagko-content pa rin yan. Tandaan nyo, nagkataon lang na meron tayong kanya-kanyang taste and wala namang masama doon. Importante, wala tayong natatapakang ibang tao. O, diba? Life lesson na naman. Basta laging tandaan, kung masaya tayo sa ginagawa natin at wala tayong inistorbong isang tao, pagpatuloy lang natin at mararating din natin yung gusto nating marating. So guys, kung may mga tanong pa kayo about sa mga pinapakita natin sa content natin, like yung setup natin sa motovlogging, yung motor natin, mga tips as a beginner or newbie, ika nga. So wala namang problema, pwede ko naman i-share kasi dapat tulungan tayo. So dito ko natatapusin yung video. So maraming salamat po sa mga nanonood at patuloy na sumusuporta sa ating channel. At kung ikaw ay bago lang, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para maging updated kayo sa mga future videos natin. Kung ikaw naman ay nanonood sa Facebook, pa-follow, like, and share mo na rin sa mga friends mo. And salamat at meron na tayong 96 followers sa Facebook at 48 subscriber naman sa YouTube. So maraming salamat po. Sana mas dumami pa tayo. And gagawin ko po lahat para ma-entertain kayo. So yun, tama na ang drama. Maraming salamat. Ingat palagi. Joban out. Peace.